Eto nga naman pala po yung paggawa natin ng kubo dito sa aming gagawang babuyan sa bukid. Ayan nga po, kasama ko si architect, siya nga po pala yung aking business partner dito sa may gagawin po namin na piggery at mga manukan dito sa bukid na ito. Yan, so stay tuned nga lang po mga farmers at sana po ay magustuhan nyo yung video na to. Nagsimula nga po tayo sa pagpapadeliver ng mga buhangin dito sa may bukid at dahil yung ating poste ay kailangan sementuhin para mas matibay. Pag ganito po kasi yung pwesto ng babuyan ay mas makabubuti po na nakabuhos yung poste. Mga poste. Ito na ang pinakaunang halo para malagay na natin itong poste at tumigas na. Si Cholo magigib na po ng tubig. Nakangin nga lang talaga dito sa bukid. Nagahalo si architect. Ang poste. Kailangan matibay, parang relasyon. Tapos yung halo natin kailangan yung matapang, yung kaya kang paglaban. Tapos na. Yun o. Bagal. Bisa sabihin nga mabagal ka pero nakita na siya ng kapatid niya. Asan yung tinapay, Cholo? Buhangin. Asan tinapay? Tinapay, pinabili. Meron. Pinapabili ka. Isip din siya eh. Finish. Parang ang layo ng isang poste bro. Ay tama lang. May clip pati yung isa. Tapos na. Hindi pa naman siguro yan yung taas niya, no? Tatabtaban. Tapos na tayo magbuhos ng 4 na poste para sa ating kubo. Alright. Papatigasin lang natin tapos yun na, simulan na to. Pagkalipas nga po ng 2 araw ay sinimulan na po namin na ayusin yung kubo dahil matigas na po yung ating binuhusan na poste. Ito na nga po yung 2 pinsan ko, si Kuya Romel at si Michael. Sila po yung natasan na gagawa po ng bubungan. Yun o, mumukhang kubo na. Kalpinterong malulupit. Lumber. Hindi nga rin po pala basta-basta magtayo ng isang kubo na ganito kalawak. Akala po namin makakamura lang kami. So yung mga poste po na yan, bawat isa po 300 yung malalaki. Tapos yung maliliit naman po ay 200. Kung tutusin nga po, napakamura na po ng 300 para sa ganyang kalaking poste. Isipin nyo po yung laki na poste na yan. Tapos 10 feet pa po yung haba niyan. Nakamura lang po kami dahil sa may bayo ko na rin po binili yan. Tapos ang ginamit nga po pala namin ng mga pamakuan ng yero sa taas ay mga coco lumber na po yan. Dahil marami pong nyug dito sa amin, yun na po yung binili namin. Tsaka mas mura po yan kung ikukumpara po sa mga kahoy talaga na tinitis-tis. At syempre hindi bawal. At ito nga po pala isang kasama namin na bata rito, si Cholo. Napakabait po nitong batang to, tsaka napakasipag po niya mga oryente kung saan-saan lang dito sa bukid. Nung araw nga po na gumagawa kami niyan ay may nahuli siyang isang dalag nung unang kuryente niya. Tapos nung sumunod po meron siyang mga nahuling mga tilapia. Yan, so tanghali na nga po pala at ako po yung magluluto ng tanghalian namin ngayon. Ang lulutuin ko po ay sinigang sa sampalok na baboy. So medyo itong nabili kong karne ng baboy ay sobrang daming taba. Hindi ko nakita na sobrang daming taba niyan, kaya sige, okay lang. Sinasangkot sa ko lang para matanggal yung lansa, tapos saka natin sasabawan. Ito po ang ating ulam, punong-puno ng gulay, puso ng saging, pechay at adwas. Masarap. Tara, Cholo! So yun na nga po, naluto na po at tara, kain na po tayo. Naluto pa yung kanin? Tunahin mo pala na lang kanin. You know. Parusa.
Alright. Sarap kumain dito sa bukid eh, oh. Sila kuya na rin sa nagpalok ng tubo, ano? Tarag. Pagkatapos nga po namin kumain at makapagpahinga ng konti ay tinuloy na po nila itong ginagawa namin na kubo. Sobrang sarap nga lang po talaga tumambay dito sa bukid. Yung bang mawawala yung mga iniisip mo na kung ano-ano, problema. Yung bang kada punta mo rito matatanaw mo yung ganito kagandang view. Tapos napakahangin, napakasariwa ng hangin at saka walang mga marites. Di po ba? Nakabit na tayo ng yero. Ayos lang, sakto lang. Alright. Na guys. Lagyan na po tayo ng yero. Ano? Saan dito? Oo, sakto lang. Ano masabi mo, Cholo? Ano sabi mo? Masukat ka. Ay, hindi pa? Hindi pa? Mamaya, Cholo. Mamaya pala, mamaya. Ano, boss? Pangit na pa ako. Yeah. Nakakatuwa naman talaga tong si Cholo. Ito po yung mga nahuli niya ngayong araw dito sa bukid. Sa mga sapa-sapa lang po yan sa kanal ng mga patubig dito sa bukid. Yung mga tilapia po, tapos isang malaking dalag. At ayun na nga po, malapit na nilang matapos yung kalahati ng bubong. At ayun na nga po, iniihaw na namin itong mga nahuli ni Cholo ng mga dalag at tilapia. So, medyo luto na, oh. Matindi ka niya yan kanina. Yan, oh. Pok-pok pa lang, matrupit na. Oh. At ayun na nga po, natapos na pong bubungan yung magkabilang gilid at ilalagay na lang po yung palupo. Iyon, no, natapos na rin bubungan, no. Kaya nga pala dito namin pinili ni Architect kasi malayo sa mga bahayan. Alam nyo naman na pagbaboy, talagang napakahirap kasi dapat malayo talaga sa mga bahayan para hindi maamoy ng mga kapitbahay, lalo na yung mga maselan. Pero dapat naman talaga nasa malayo yung mga baboy na ganito kasi mabaho nga talaga. So yun guys, tapos na pala. Ito na nga pala yung mga inihaw namin at may merenda na namin ito at uuwi na kami. Salamat po sa panonood, like, share, subscribe po. Salamat!